Hello, hello! Kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa inyo. Muli ako po si Miss Hunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito. Naway magustuhan niyo po ang kuwentong handog namin sa araw na ito. Atin pong tunghayan ang kuwentong pag-ibig ni Nalilet at Ate Kus. Naknakan ng tabil ng dila, iyang si Lilet, ang dakilang tsismosa sa Santo Cristo. Halos lahat na yata ng chismis sa kanilang lugar, alam na alam niya. Sabi nga ng mga kapitbahay nila, daig pa niya ang CCTV. Noong may lumipat na gwapong lalaki sa katabi niyang apartment, unang tingin pa lang, napahanga na siya. Matangkad, makisig at mukhang artista, pero napakasuplado naman. Siya si Ate Kus. Palagi siyang sinusungitan ng binata. Hanggang sa ito na nga ang naging paksa ng kanyang mga chismis. Hindi niya alam na ang binata pala ang magtuturo sa kanya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Ay naku, ito pa ha. Alam niyo ba, yung bunsong anak ni Manang Liti, dun sa kanto, buntis. Ah, hindi ba 17 pa lang yon? Balita ko ay ipinaghahandaan pa nga raw ng ama nung nasa abroad yung magiging debut niya. Sabi ni Aling Susi. Oo nga po, kaso ayun, maaga namang nabuntis. Ay, kawawa naman po yung magulang, nag-iisang anak pa naman. Sino naman daw ang ama ng pinagbubuntis noon? Naku, hindi po kayo maniniwala sa akin kapag nalaman niyo kung sino. Sino ba yan? Tumingin-tingin pa siya sa paligid para makita kung may ibang makakarinig. Ang mga katsismisan niya naman ay inilapit ang mga muka sa kanya para marinig ng maayos. Yung anak ni Mang Ben, si Badong. Ano? Hiyaw nila. Hindi ba't bakla yung si Badong? Mas malambot pa nga yun sa cotton candy. Sabi nga ng apo ko, daig pa nga raw nun yung babae sa classroom nila kapag mag-lipstick. Paanong yun yung ama ni Lucy? Yun ang nga po eh. Kahit ako nabigla rin nung una. Pero kinumpirma ni Manang Liti na si Badong daw talaga yung ama ng apo niya. Sabi nung iba doon sa kanto, baka pinikot daw ni Lucy. Pero para sa akin, baka nagmamahalan lang naman yung mga bata. Maganda naman si Lucy. Guwapo si Badong. Saka, magkasing edad naman sila. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Lilet? Oo naman nang. Ako pa ba? Heh, napakatabil talaga ng dila mong bata ka. Iyan pa bang si Lilet? Ay naku, halos lahat yata ng chismis sa barangay natin. Alam na alam niya. Lahat naman mga totoo. Diba? Siyempre no, di naman po ako magsasabi kung hindi totoo. 25 years old pa lamang ang dalagang si Lilet, pero lahat ng mga kapitbahay niyang matatanda ay sobrang ka-close niya. Paano? Sila ang madalas niyang nakakatsismisan. Kilalang kilala na kasi siya sa kanilang lugar na tsismosa. Sobrang tabil ng dila niya. Daig pa nga raw niya ang CCTV kasi naririnig at nalalaman niya kaagad. Sa sobrang lakas ng kanyang pandinig, kahit bulungan ng mga mag-asawang nag-aaway dahil sa kabit, naririnig niya. Sa kabila naman ng pagiging tsismosa niya, hindi naman siya nagkakalat ng kuwentong hindi totoo. Well, minsan nangyayari yon, pero hindi naman niya sinasadya para manira lang. Sadyang hindi talaga maiwasan na mangyari iyon minsan. Mag-isa lang kasi siya sa apartment na inuupahan niya. Malayo siya sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Umalis kasi siya noon para makatulong sa mga magulang niya at sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Kaya ang pakikipagtsismisan sa mababait niyang mga kapitbahay ang nagsisilbi niyang libangan.
Kapag nalulungkot siya at namimiss ang pamilya sa probinsya, nakikipagkwentuhan lamang siya sa mga matatanda. Maiba tayo. May bago raw tayong kapitbahay ha. Nagpahakot na kagabi. Sayang at wala ka rito. Hindi mo nakita. Sinabi nga po sa akin ni Ma'am. Tukoy niya sa kanilang landlady bago nilingon ang pinto ng kanilang kapitbahay. Lalaki raw po ang lilipat. Nakita niyo na po ba siya kagabi? Hindi. Mga naghahakot lang ang nakita namin. Pero, alam mo, ang gaganda ng mga gamit. Maganda siguro ang trabaho. Kung sa bagay, ang pinakamalaking kwarto din yung pinili niya. Kailan daw po siya lilipat? Hindi pa namin alam. Wala namang napag-usapan kagabi. Sila ng asawa niya ang titira dyan? Natawa sa kanya ang tatlong matanda. Ngayon ka lang ata hindi updated sa chismis, iha. Kagabi po kasi nasa trabaho ako. Kailangan kong saluhin yung kaibigan kong bigla na lang nag-absent ng walang pasabi. Kaya ayun, medyo nahulyaw ko sa chismis. Naku, ang sipag mo talaga. Pero ang rinig ko mag-isa lang siyang titira dyan. Talaga ba? Talaga ba? Ang laki-laki ng silid na pinili niya. Tapos, mag-isa lang pala siyang titira dyan. Sus, paniguradong gagawin niyang motel yan. Sana naman pala gawin ni Ma'am na soundproof na lang para hindi ako makarinig ng kung ano-anong mga halinghing. Agad niyang reklamo. Paano mo naman naisip yan, Lilet? Ganoon naman mga single na lalaki, di ba po? Kahit ngayong mga may asawa na, minsan ganun din. Malas ko naman kung ganun. Ako pa makakarinig ng ungol nila. Buti pa kayo medyo malayo kaya hindi nyo sila gaanong maririnig. Malay mo, hindi naman pala ganoon ang magiging kapitbahay natin. Baka naman mabait siya. Duda ako dyan. Tsak maging kayo, magrereklamo rin kapag nagtagal siya. Lilet! Hindi niya natapos ang sasabihin dahil sa pagsaway ni Aling Susi. Talagang siniko pa siya nito para tumingin siya kung saan sila nakatingin. Sa hagdan ay naroon ang sanggwapo at matangkad na lalaki. May buhat itong asong Shih Tzu. Mukha itong artista. Halos malaglag na nga ang kanyang panga. Ang malamig nitong tingin ay dumako kay Lilet. Base pa lamang sa tingin nito sa kanya, para bang sinasabi na sa kanya na narinig nito ang usapan nila kanina, lalo na ang mga sinabi niya. May tumikhim sa kung sino man sa tatlong matanda. Magandang araw, ikaw ba ang bagong lipat? Si Aling Lori ang nagtanong. Opo. Inalis na niya ang tingin kay Lilet at tiningnan na ang mga matatanda. Magandang araw din po sa inyo. Tumuloy ito sa paglakad palapit sa kanila. Si Lilet ay hindi nakapagsalita at nakatitig lang siya sa napakagwapong binata. Grabe, marami naman na siyang nakitang gwapo dahil nga sa 5-star hotel siya nagtatrabaho at maraming mga nagche-check-in doon na mga dayuhan. At meron pa ngang mga artista, pero ngayon lamang siya na starstruck ng ganito. Hindi lamang ito gwapo, matangkad din at mabango. Kaso, nakakatakot, like nakaka-intimidate ang itsura nito na parang hindi ka pwedeng magkamali sa harapan nito. Matagal ang paninitig ng lalaki kay Lilet. Para na nga siya nitong hinuhusgahan. Napansin iyon ng tatlong matanda na nagkakatitigan, kaya't may muling tumikhim para basagin ang tensyon sa hangin. Ngayon ka na ba lilipat, iho? Si Aling Susana na ang nagtanong. Sakalang inalis ng lalaki ang tingin kay Lilet at binaling iyon kay Aling Susana. Opo. Abay, mabuti kung ganon. May bago na pala kaming kapitbahay. Ano nga pala ang pangalan mo, iho?
Ate Kus po. Welcome dito, iho ha. Ako naman si Susana. Ang dalawang matandang yan ay si Lori at Susie. Sila ang madalas na narito. At ang magandang yan. Itinuro niya si Lilet na animoy pinutulan ng dila. Siya si Lilet. Muli siyang tiningnan ni Ate Kus na bahagya pang tumaas ang sangkilay bago tumango. Kasama mo ba dyan sa apartment mo ang asawa mo, iho? Wala pa po akong asawa. Single pa po ako. At hindi rin po ako mahilig sa babae. Talagang sinulyapan pa siya nito habang sinasabi yon na parang sinasadyang ipaalam sa kanya na narinig nga nito ang mga pinagsasabi niya kanina. Tumikhim na lamang si Lilet habang ang mga matatanda ay napailing sabay pigil ng kanilang tawa. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang pagtaas ng sulok ng labi ni Ate Kus, halatang nagpipigil din ng tawa. Single din niyang si Lilet, iho. Wala pa yang boyfriend na dinala dito. Siguro naman, hindi niyo magagambala ang isa't isa dahil sa kung anong ingay ano. Tumaas ang kilay at sulok ng labi ni Ate Kus dahil sa pagpipigil ng tawa. Hindi po. Hindi ako nanggagambala ng kapitbahay. O ayan, magkakasundo naman pala kayo. Napaka-antipatiko ng bago nilang kapitbahay. Mabuti na lamang talaga at guwapo ito dahil kung hindi, baka nagwala na siya. Tuwang-tuwa pa sa binata ang mga matatanda kasi napakabait daw tapos ang cute-cute pa raw ng alaga nitong aso na si Chichi. Pero pagdating sa kanya, parang ang sungit-sungit nito. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumapit sa katabi niyang unit ang kapitbahay niya pero hindi man lang siya nito kinakausap. Ang lagi nitong kausap ay ang tatlong matatanda. Naririnig pa niya na nakikipagbiruan pa ito sa kanila. Ay, nakakapagod mabuhay. Reklamo niya habang paakyat siya ng hagdan. Kakauwi lamang niya mula sa trabaho at pagod na pagod siya. Mas marami kasi ang guest nila, kaya OT na naman siya. Hindi siya umuwi kagabi, ngayon lamang. Mas malaki rin kasi ang bayad kapag nagtatrabaho siya sa front desk hanggang umaga, kaya hindi na nga niya hinindian. Oh, Lilet, pagod na pagod ka yata. Sabi ni Aling Susana na nakaupo sa may sofa sa labas habang nagpapaypay. Naku, sinabi niyo pa. Pakiramdam ko nga po mawawalan na ako ng ulirat eh. May nag-away pa kasing mag-asawa sa hotel. Eh yung lalaki nag-check-in kasama yung kabit niya. Sumugod naman tong si legal wife at dinamay pa ako sa galit niya. Kasi hindi ko daw po sinasabi kung anong room number ng asawa niya at kabit nito. Ay, muntik pa talaga akong sabunutan. Mabuti na lang talaga may humarang. Kung di, baka inubos po niya talaga yung buhok ko. Mukha pa naman siyang dragon dahil sa galit. Madrama siyang sumandal sa railing ng hagdan. Kahit na gusto ko mang makatulong sa kanila, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya yung room number ng asawa niya kasi ipinagbabawal yun ng management. Ewan ko ba, di nila maintindihan yun. Pero gago rin kasi yung asawa ng babae. Ay naku talaga, yung mga lalaki talaga hindi makontento sa isa. Alam niyo po, gusto kong sabihan yung legal wife na abangan lang namin sa labas na lang yung asawa niya para makaganti siya. Kaso naman, baka ako pa yung mawalan ng trabaho. Bigla siyang napatingin sa pinto ng katabi niyang unit nang bigla yung bumukas. Buhat ni Ate Kus ang alaga nitong si Chichi at mukhang narinig nito ang pagrereklamo niya. Seryoso siyang tiningnan habang si Lilet ay pagod na umayos ng tayo. Nasaktan ka? Tanong nitong bigla. Ha? Bigla niyang anas, sabay sulyap kay Aling Susana na nagtatakang napatingin din kay Ate Kus. Kung nasaktan ka ng gulo sa trabaho mo. Hindi naman. Utal pa rin niyang sagot dahil sa pagkabigla.
Bumaba naman kasi yung asawa niya, pero iniwan yung kabit sa room nila. Kaya silang mag-asawa na lang ang nag-usap. Sinuri pa siya nito ng tingin bago tumango. Tuluyan na ring lumabas ng apartment nito saka naglakad palapit sa hagdan habang buhat pa rin ang alagang aso. Sinundan naman niya ito ng tingin. Aalis ka? Hindi niya mapigilang tanong. Tumango lamang ito at bumaba na ng hagdan. Sinundan pa rin niya ito ng tingin. Sinilip pa niya bago tiningnan si Aling Susana na tila hindi rin makapaniwala sa nangyari. Mukhang nag-aalala sa'yo, iha. Tawa nito. Napakurap siya sa kamuling sumilip sa hagdan kahit na wala na roon ang binata. Baka po masyado lang malakas yung boses ko kanina. Tinawanan na lamang siya ni Aling Susana. Ilang saglit pa, nagpaalam na rin si Lilet na papasok na sa apartment niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang kinausap siya ni Ate Kus. Mula kasi nang lumipat ito, halos hindi siya pinapansin. Ano kayang nakain nun? Masyado bang malakas ang boses ko kanina? Sus, hindi pa ba siya nasanay sa akin? Lagi namang ganoon yung boses ko eh. Madalas niyang maabutan si Ate Kus na kausap ang mga kapitbahay nilang matatanda. Nakikipagtawanan pa nga ito sa kanila. Pero kapag nakikita siya, bigla na lamang nananahimik na para bang ayaw nitong naroon siya o kaya ang makisali sa usapan. Nung tinanong siya nito kung nasaktan ba siya sa trabaho niya, iyon lang yung una at huling kinausap siya nito. Galit kaya siya sa akin? Tanong niya sa matatanda na kausap niya ngayon. Wala naman akong maling ginawa sa kanya. Bakit pagdating sa akin ang sungit-sungit niya? Sa inyo hindi naman, di ba? Baka naman kasi hindi kayo nagkakausap ng matagal. Paano naman po kami magkakausap? Makita lang niya nga ako eh. Aalis na siya. Siguro pet peeve niya ako. Mabait naman ang batang yun. Baka nahihiya lang sa'yo. Bakit kaya hindi mo subukang makipagkaibigan sa kanya? Aling Susana. Oo nga, iha. Kaibiganin mo. Baka magkasundo kayo. Siguro ay talagang nahihiya pa siya sa'yo. Napaisip din naman si Lilet. Siguro nga, iyon ang kailangan niyang gawin para naman magkasundo sila. Pangit naman kasi kapag may kapitbahay kang hindi nakakasundo. Ayaw ni Lilet, gusto niya kasundo niya lahat. Magluto kaya ako? Sabi niya sa hangin. Kasalukuyang nakaupo siya sa maliit na sala sa kanyang apartment. Nag-iisip siya kung ano ang dapat niyang gawin para magkasundo sila ni Ate Kus. Tama, magluluto na lang ako. Bulalas niya. Nag-crave din naman siya ng spaghetti, kaya iyon na lamang ang lulutuin niya. 7:00 pa lang naman ng gabi. Pwedeng dinner na nila iyon. Agad siyang naghanda. Sinigurado niyang masarap ang pagkakaluto niya. Nang matapos, naglagay siya sa Tupperware nang maibibigay niya sa binata. Magugustuhan niya kaya ito? Nasa tapat na siya ng pinto ng apartment nito. Nagdadalawang isip siya kung kakatok na ba siya o babalik na lamang sa apartment niya. Kasi, paano kung hindi pala nito tanggapin ang iniluto niya? Pero sigurado naman siyang masarap ang pagkakaluto niya. Dinamihan pa nga niya ang sauce na ibibigay niya kay Ate Kus. Pero bahala na nga, kung hindi nito tatanggapin ang iniluto niya, di wag. Kumatok na lamang siya. Hindi nagtagal, bumukas din ang pinto. Nakangiti siyang nakatingin sa mukha ng binata na nakakunot noo naman sa kanya. Maliit lang ang bukas ng pinto. Kalahating katawan lang nito ang nakikita niya. Bakit? Hi, nagluto ako ng spaghetti. Naparami, kaya naisip kong bigyan ka. Tiningnan nito ang hawak niyang Tupperware bago muling tumingin sa mukha niya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Nawala lamang ang ngiti sa labi ni Lilet nang abutin nito ang hawak niya at nakita niya ang dugo sa kamay nito. Napaatras siya dahil sa gulat.
What's wrong? Malalim na tinig ng binata ang nagpabalik sa kanya sa ulirat. Tiningnan niya ito. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halos nawalan din ng kulay ang muka. Napakunot naman ang noo nito. Ha? Wala naman. Sana magustuhan mo ang luto ko. Maraming sauce yan. Awkward pa siyang tumawa saka nagpaalam ng babalik sa unit niya. Nagtataka naman ang binata na pinagmasdan siya bago na pailing at sinara na rin ang pinto. Nakasilip din si Lilet sa maliit na siwang sa kanyang pintuan. Nang makita niyang isinara na ng binata ang pinto, malalim siyang huminga. Nasapo na rin niya ang dibdib. Hindi niya namalayan na halos pinipigil na pala niya ang kanyang paghinga kanina. Bakit may dugo yung kamay niya? Anong ibig sabihin nun? Talagang hindi siya nakatulog dahil sa nakita. Nakahilata lamang siya sa kanyang kama. Dilat na dilat ang mata. Natatakot sa bawat kalabog na naririnig niya kasi iniisip niyang si Atticus yun. Teka, hindi kaya... Napabalikwas siya ng bangon. Hindi kaya isa siyang killer? Napasinghap siya, sabay takip sa sariling bibig, habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Oh my gosh! Isang mamatay tao ang kapitbahay ko! Lalong hindi siya nakatulog dahil sa naisip niyang yon. Panay ang lakad niya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung anong gagawin sa nalaman. Dapat ba niyang isumbong yon sa mga kinauukulan? Hindi magawa ni Lilet itikom ang bibig matapos malaman niya. Hindi magawa ni Lilet na itikom ang bibig matapos ang nalaman niya. Kaya agad niyang ikinuwento sa kanilang mga kapitbahay ang kaniyang nakita. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo, Lilet? Tanong ni Aling Susana. Opo, Nang. Talagang nakita ng dalawang mata ko. May dugo yung kamay niya. Marami yun. Bigla niyang napagtanto na malakas ang boses niya. Kaya kaagad siyang tumingin sa paligid sa takot na baka marinig sila ni Atticus. Sa tingin ko, talagang isa siyang killer. Bulong niya, kaya ang tatlong matanda napasinghap din. Kaya siya nandito kasi may gusto siyang madeds. Pero parang napaka-imposible naman niyang sinasabi mo, Iha. Mukhang napakabuting tao ni Atticus. Pero Nang, talagang nakita ko. Nakita ng dalawang mata ko. O siya, sige. Hinaan mo yung boses mo at baka marinig ka niya. Zinipper ni Lilet ang kanyang bibig at saka natatakot na tumingin muli sa paligid niya. Sabihin na nating totoo ang sinasabi mo. Anong gagawin natin ngayon? Di ano pa? Siyempre kailangan natin siyang isumbong sa mga pulis. Mali, Iha. Hindi pwede. Bakit naman po hindi pwede? Wala pa tayong sapat na pruweba na totoo nga ang sinasabi mo. Paano kung mali nga tayo? Di kawawa naman yung batang yun. Kailangan muna natin ng sapat na patunay. Tumango ang dalawang matanda bilang pagsang-ayon at naisip din ni Lilet na tama nga ito. Kaya minanmanan niya ang binata sa mga sumunod na araw. Lahat ng galaw nito, pinagmamasdan niya. Kailangan niyang makahanap ng sapat na patunay. Kapag napatunayan niyang killer nga itong bago nilang kapitbahay, kailangan itong makulong bago pa man sila maging biktima. Nang marinig ni Lilet ang pagbukas at sara ng pinto ng kanyang kapitbahay, agad siyang kumaripas ng takbo para silipin ito. Nakita niya ang binata na may suot na kulay itim na t-shirt at gray naman na pants. May hawak din ito na kulay itim na trash bag na mukhang maraming laman. Kunot noo lang siyang nakamasid dito. Nang makababa na ito sa hagdan, agad siyang lumabas para sundan ito. Panaka-naka siyang naglalakad. Nasa ika-4 na palabag sila at sa pinaka-baba pa ang tapunan ng basura.
Nagtago siya sa halaman doon at sinilip itong itapon ang dala na tila may kahina-hinalang laman. Hindi kaya mga lamang loob yun? Nanlaki ang mga mata niya at nasapurin ang sariling bibig. OMG! Baka i-dispose niya yung nakita ko nung isang gabi. Lalo siyang naghinala. Bago umalis ang binata, tumingin-tingin pa ito sa paligid na para bang ramdam nito na may nakatingin sa kanya ngayon. Mabuti na lang at maganda ang pinagtaguan ni Lilith at hindi siya nito nakikita. Malamlam din naman kasi ang liwanag ng ilaw. Nang masiguro niyang nakaalis na ito, saka lang din siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa tambak na basura at agad siyang nagkalkal doon. Pare-pareho ang kulay ng trash bag, kaya hindi niya matandaan kung alin doon ang kay Ate Kus. Bubuksan niya na sana ang isa pang trash bag na sa tingin niya kay Ate Kus nang biglang May hinahanap ka? mariin siyang napalunok at saka hinarap na si Ate Kus na nagtataka siyang tinitingnan. May dala itong maliit na trash bag. Aksidente ko kasing natapon yung kapares ng hikaw ko, kaya hinahanap ko. Iyon ang naisip niyang palusot. Do you need help? Hindi na. Ako na lang maghahanap. Tumingin ito sa paligid. Madilim at walang ibang tao roon. It's dark here. Tutulungan na kita. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan ng binatang tulungan siya. Itinabi pa nito ang dalang trash bag at saka yung nauna nitong dinala kasi tiyak daw na wala naman daw doon ang hinahanap niya. Lalo lamang siyang nagduda at hindi na lang niya pinahalata. Nagkunwari na lamang siyang abala sa paghahanap kahit pa wala naman siyang hinahanap. Mukhang wala rito. Pagod niyang saad noong nabuksan at nakalkal na nila ang mga basura roon, maliban na lang sa dinala ni Ate Kus. Yeah. Sagot naman ito. Inilawan pa nito isa-isa ang mga nabuksan nilang basura. Sa huli, magkasabay silang umakyat, parehong pawisan. Sa isip ni Lilith, muli na lamang siyang bababa, mamaya, para mabuksan niya ang basura ng binata. Salamat sa tulong mo. Sabi niya noong nasa tapat na sila ng pinto ng apartment niya. At pasensya ka na rin ha kung naabala kita. Tumango na lamang ito at lumapit na rin sa sariling pinto. Hinintay niyang mauna itong pumasok bago siya tumuloy sa loob. Ay naman, napagod lang ako. Dahil nga sa nagkalkal sila ng basura kanina para hanapin ang hindi naman nawawala, naligo siya. Matapos ay nahiga sa kama. Plano na lamang niyang palipasin na lang sana ang isang oras at babalik siya sa baba para ma-check niya ang itinapon ni Ate Kus. Pero hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nang magising siya kinabukasan, nakuha na ang mga basura. May araw ka rin. Malalaman ko rin ang totoo. Hindi siya tumigil sa pagmamanman. Kailangan niyang malaman ang totoo, kaya palihim niya itong sinusundan. Tayo na lang ang magpapalibing. Ihanda niyo ang mga kailangan. Nataop ni Lilith ang sariling bibig nang marinig niya ang sinabi ni Ate Kus sa kausap nito sa tawag. Paakyat ito ng hagdan at hindi alam ng binata na nakasunod pala siya. Mas mabuti kung ipapalibing ng maaga. Talagang nanlalaki na ang mga mata niya. Kasi anong libing? Sino ang ililibing? Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi niya namalayang napahinto siya sa paglalakad. Tulala roon ng ilang segundo. Sakto namang muling bumaba si Ate Kus dahil may nakalimutan. At nang makita siya nito, agad kumunot ang noo. Are you okay, Lilith? Hindi sumagot ang dalaga. Tulala lamang habang hawak ang sangkamay sa railing. Lilith.
Lumapit si Ate Kus, yumuko rin para makita ng malapitan ang mukha ng dalaga. What's wrong? Doon lang siya napabalik sa realidad. Ilang beses siyang kumurap sa nagtatakang mukha ng binata. Anong ginagawa mo? I should be the one asking you that. Anong ginagawa mo? Bakit ka tulala dyan? Ako? Tulala? Yes. Tumuwid na ito ng tayo, pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Nadatnan kita ritong tulala. Did something happen? Wala naman. Pagod lang siguro ako sa trabaho kaya natulala ako. Nagdududa pa rin ang tingin niya rito. Are you sure? Ayos lang ako. Nagpaalam na rin siya, natutuloy na siya sa pag-akyat. Sinundan pa siya nito ng tingin kaya lalo siyang nagmadali. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil lamang sa lapit ng gwapong mukha nito sa kanya kanina. Ganun pa man, hindi pa rin mawala sa isip niya ang narinig kanina. Pero hindi pa rin yun sapat na pruweba. Saka wala nga siyang patunay na sinabi talaga yon ni Ate Kus maliban sa kanyang narinig lang. Nakalimutan niyang mag-record kanina dahil sa labis na pagkabigla. Ikinuwento ni Lilet sa mga matatanda ang mga narinig at hinala niya. Pero ayon sa kanila, hindi pa rin daw yun sapat na patunay para magsumbong sila sa pulis, kaya kailangan pa talaga niya ng sapat na patunay. Lumipas ang 1 linggo ng pagmamanman at sunod niya sa binata. Ngayon ay muli na naman niya itong susundan. Hating gabi na noong marinig niya na lumabas ito, kaya kahit pagod pa mula sa trabaho, sinundan niya ito. Ngayon, nasa kalsada sila, malamlam ang ilaw, walang ibang tao at wala ring dumaraang sasakyan. Malamig pa ang hangin, lalo siyang natakot. Noong tumigil si Ate Kus sa paglalakad, mabilis siyang nagtago sa bush. Lumingon ang binata na parang may hinahanap, pero tumuloy din sa paglalakad. Mabilis naman siyang lumabas sa pinagtataguan niya para sundan ito, kaso huli na para makapagtago. Muli kasing tumigil na naman ito at hinarap na siya. Bakit mo ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Napaatras siya ng bahagya. Pareho lang naman ang daraanan natin. Kung ganun, bakit ka nagtatago? Ha? Hindi ako nagtatago. May nakita lang talaga akong gumalaw doon sa bush. Kanina, kaya tiningnan ko. Saan ka pupunta? Diyan lang. Gabi na. Oo nga. Ikaw ba? Bakit nasa labas ka pa? Gabi na rin. May bibilin ako sa 7-Eleven. Oo nga pala. Walking distance lang ang layo ng 7-Eleven mula sa kanilang apartment. Doon din ako pupunta eh. Bibili ako ng snacks. Sabi na lang niya para syempre hindi siya magmukhang kahina-hinala. Tumango lamang ito at tinalikuran na siya. Noong magsimula na itong maglakad, sumunod siya. Sa huli, magkasama silang pumasok sa 7-Eleven. Magkatapat din ang upuan habang kumakain ng instant noodles. Palagi ka bang lumalabas ng ganitong oras para pumunta rito? Pagbubukas niya ng usapan para naman hindi maging awkward ang atmosphere nilang dalawa. Sandali itong nag-angat ng tingin sa kanya. Not really. Ngayon lang. Ngayon lang? Bakit bigla mong naisipang lumabas? I was bored. Bukod sa napaka-cold, Englishero rin ang binata. No wonder, kasi mukha naman itong may lahi. Pero kasi sa mga matatanda nilang kapitbahay, medyo madaldal naman ito. Titingnan mo lang ba ako? Ha? Tinuro nito ang kinakain niya. Eat it. Malapit nang lumamig. Tumikhim si Lilet. Saka muling ibinaling ang atensyon sa kinakain. Panaka-naka pa rin naman ang pagsulyap niya rito. Magkasabay na rin silang bumalik sa apartment.
Mukhang sinabayan lang siya ng binata kasi madilim na o kaya masigurong nakauwi na siya bago nito puntahan ang tunay na pakay kaya't lumabas ng 10 oras ng gabi. Wala ka na bang ibang pupuntahan? Wala na. Why? Meron ka pa bang ibang pupuntahan? Wala na rin. Umiling pa siya at tinuon ang tingin sa harap. Ang lahat ng mga nalalaman at napapansin ni Lilet ikinukwento niya sa mga kapitbahay nila para syempre malaman din niya kung ano ang kanilang opinyon. Pero sadyang may pakpak ang tsismis dahil isang hapon, bigla na lamang kumatok sa pinto ng apartment niya ang binata na may madilim na muka. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong niya. Kanina, kinausap ako ng landlady. Gusto niya raw i-check ang bawat sulok ng apartment ko. Dahil sa kumakalat na chismis, sa pinapakalat mong maling chismis. Matalim pa rin ang titig nito sa kanya. You told them I was a killer. Hindi siya sumagot, tikom lamang ang kanyang bibig. This is ruining my peace. Kaya sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ipapakita ko sa'yo ang loob ng apartment ko para hindi mo na ako pagdudahan. Ayoko! Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan. Nang mapansin ng binata na tila natatakot na siya, kumalma na ang ekspresyon nito. Wala akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang na malinawan ka para mawala na rin ang agam-agam mo sa akin. Kaya naman, sumunod na lamang siya rito kahit natatakot siya. Kung may mangyayari man sa kanya, siguro kasalanan niya na yon kasi kung ano-ano ang chinichismis niya. Pagpasok nila sa loob ng apartment nito, hinayaan lamang ni Ate Kus na bukas ang pinto. Inikot ni Lilet ang paningin sa loob. Sa totoo lang, nag-expect siyang magulo ang loob kasi nag-iisa lamang ito. Pero napakalinis at malamig din dahil may aircon kahit sa sala. Nilingon siya ni Ate Kus. Kaya agad niyang binalik ang tingin niya rito, saka pinagsiklop ang kanyang mga kamay. Huwag kang matakot. Hinayaan ko ng bukas ang pinto para madali kang makita ng iba. Tumango na lamang siya. Hinarap din siya nito, saka namulsa. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit mo naisip na isa akong killer? Sa dami ng bagay na pwede mong isipin tungkol sa akin, bakit yun pa? Kasi, nung binigyan kita ng spaghetti, may nakita akong dugo sa kamay mo. That's it. Hindi nito makapaniwalang tanong. Hindi ka man lang nagtanong sa akin. Natakot kasi ako. Baka ayaw mo naman kasi akong kausapin. Sinusungitan mo nga ako eh. Baka kapag nagtanong ako, matrigger ka at... At ano, saktan kita? Kinagat ni Lilet ang ibabang labi at tumingin na lamang sa makintab na sahig. Tingin mo ba talaga kaya kitang saktan? Hindi siya nakasagot pero noong muling maglakad si Ate Kus, agad niya itong sinundan. Hanggang sa napunta sila sa may veranda. Nakasara ang glass door noon at sa gilid ng pinto ay may isang pusang nasa loob ng cage. Siya ang dahilan kung bakit may dugo yung kamay ko noon. Napatingin siya kay Ate Kus na noon ay nakatingin na rin sa kanya. Ha? He is my rescue cat. Serafino ang pangalan niya. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada noon. Nasagasaan siguro. Kaya dinala ko dito para magamot. Kailangan kong putulin ang isa niyang paa dahil sa lala ng damage. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin siya. Natameme siya. Kung ganon, ang dugo palang nakita niya noon ay hindi dugo ng tao, kundi dugo ng isang pusa. Nakadama siya ng hiya sa sarili. I'm a veterinarian. Hindi ko na siya dinala sa klinik ko nung time na yon kasi baka mahuli ang lahat. May mga sapat akong kagamitan dito, kaya dito ko na lang siya diniretso. Hiyang-hiya siyang tumingin sa mga mata nito.
Ah, Pasensya ka na. Kasalanan ko ang nangyari kasi hindi ko agad nilinaw. I'm sorry. Huminga ito ng malalim. Next time, just ask me, okay? Tumango siya at saka yumuko. Mabuti na lamang at hindi na pinalaki ng binata ang gulo at agad na siyang pinatawad. Nalaman din ng mga kapitbahay nila ang tungkol doon at maging sila ay pinagsabihan siya. Alam din naman niyang nagkamali talaga siya. Kaya sa mga sumunod na araw, talagang sinuyo niya ang binata. Kahit paayon dito, palalampasin nito ang nangyari. Di pa rin siya mapakali. Galit ito sa kanya at ayaw niyang may nagagalit sa kanya, lalo na at malapit na kapitbahay pa. Oh, madali ka yatang umuwi sabi ng katrabaho niyang si Marie. Oo, baka kasi hindi ko na naman siya maabutan. Maaga pa namang pumapasok yun sa trabaho. Sino? May naghihintay sa'yo? Kapitbahay ko lang. Meron kasi akong atraso sa kanya Gusto kong humingi ng dispensa. Kapitbahay? O baka naman, may tinatago ka na sa amin Meron ka na sigurong boyfriend, no? Ha? Wala. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip. Panay ang asar nito sa kanya, pero tinatawanan na lamang niya. Nakisali pa nga ang iba pa nilang mga katrabaho. Pagka-uwi niya, sa halip na dumiretso sa pinto ng sariling apartment, sa pinto agad ni Ate Kus siya dumiretso. Kumatok siya roon at inaasahang si Ate Kus ang magbubukas, kaya't malaki na agad ang kanyang ngiti. Kaso naglaho yun at napalitan agad ng pagtataka nang makitang ibang tao ang kaharap. Isa ring napakagwapo at matangkad na lalaki. Hay, para ba kay Ate Kus yung dala mo? Nakangiting tanong nito habang dahan-dahan niyang binababa ang hawak na talagang binabalandra niya rito. Oo. Nariyan ba siya? Oo, naliligo lang siya. Tumango siya at sinuri ito ng tingin. Guwapo ang lalaki. Napakamatipuno rin nito. Kitang-kita niya ang abs nito dahil wala itong suot na pang-itaas. Gusto mo bang pumasok muna? Malapit na ring matapos yun. Hindi na. Ibibigay ko lang sana itong dala kong pie. Tumaas ang kilay nito. You drive all the way here? Tapos aalis ka na kaagad? Dyan lang naman ang tirahan ko. Sabay turo niya sa katabing pinto na sinilip naman ng lalaki. Oh, magkapit-bahay pala kayo? Sabay muli niyang lahad ng dala niya na tinanggap naman nito. Pakibigay na lang sa kanya at pasabi ring pasensya na ulit. Wait. Pigil nito noong akma na siyang aalis. Anong pangalan mo? Lilet. Lilet. Nice name. I'm Vitel. Ngumiti at tumango naman siya dito, saka tumuloy na siya sa sariling apartment. Habang nagluluto, naisip niya ang lalaki kanina. Mahigit 1 buwan na mula noong lumipat si Ate Kus at ngayon lamang ito nagkaroon ng bisita. Mukhang close na close rin ang dalawa. Naging madalas ang pagbisita ni Vitel kay Ate Kus. Tuwing nakikita niya ang dalawa, palagi silang masayang nagkukwentuhan at ang lawak pa palagi ng mga ngiti ni Ate Kus. Samantalang pagdating sa kanya, kahit pilit lang ng ngiti, hindi man lang ginawa. Dahil sa kanyang nakikita, kung ano-ano na naman tuloy ang naisip niya. Ano? Tingin mo bakla si Ate Kus? Natatawang tanong sa kanya ni Aling Susana. Ay, opo nang, halata talaga. Makita ko pa nga lang sila ni Vitel, ramdam ko na agad yung kaba. Kaba? Kabadingan. Sa tingin ko nga po, yun din yung dahilan kung bakit inis na inis sa akin si Ate Kus. Kasi ayaw niya sa mga babae. Pansin niyo rin po ba? Pag magkasama sila ni Vitel, abot tenga yung ngiti niya sa labi. Kapag naman sa akin, para na lang lagi akong may nagagawang hindi maganda. Baka naman kasi hindi niya pa rin nakakalimutan yung kinalat mong kwento tungkol sa kanya.
Ilang beses naman na ako nag-sorry sa kanya eh. Talagang ayaw niya po sa akin kasi inis po siya sa akin. Kung sakali mang bakla talaga siya, ayos lang naman yon. Mukha namang walang problema doon. Tama. So, suportahan ko pa siya. Di naman niya kailangan mainis sa akin eh. Sa totoo lang, may panghihinayang din naman siyang nararamdaman kasi syempre, napakagwapo ng binata. Sayang ang lahi. Crush niya nga rin ito, pero hindi naman siya mababaw mag-isip. Naiintindihan at nauunawaan niya ang mga member ng LGBTQ. Wala siyang prejudice. Itinikom na lamang niya ang bibig nang makita si Ate Kus sa hagdan. Buhat nito ang alagang si Chichi. Nang makita sila, agad nagtagal ng ilang segundo ang titig nito sa kanya. Nakauwi ka na pala. Tapos na ba ang trabaho mo? Tumuloy si Ate Kus sa pag-akyat. Hindi pa po. Umuwi lang ako saglit dahil bibisita si Vitil. Nakalimutan kong ibigay sa kanya ang spare key. Napaubo-ubo naman si Lilet dahil nasa mid ng laway. Nagtagpo naman ang kilay ni Ate Kus. Are you okay? Oo. Ayos lang ako. Talagang inuubo lang ako. Kumain kasi ako ng ice candy kanina eh. Tumango ang binata at tumuloy na sa sariling apartment. Ang mga matatanda naman ay nagtinginan sa kanya na parang naniniwala na sa kanyang sinabi. Kasi naman, umuwi talaga ito para lamang kay Vitil kahit pa may trabaho. Ilang sandali pa, muling lumabas si Ate Gus. Kaya lahat sila tumingin dito. May hawak na itong baso ng tubig. Bahagya siyang nagtaka nang lumapit ito sa kanya at inabot ang hawak kasabay ng gamot sa kabilang kamay. Drink this. Gamot yan sa ubo. Sinulyapan pa muna ni Lilet ang mga kasama niyang matanda na nahahalinhinan din ng gulat ang mga ekspresyon nila bago niya tinanggap ang binigay ni Ate Kus. Salamat. Ininom na nga niya ang gamot at nahihiyang nginitian ang binata na nakatingin pa rin sa kanya. Hinawakan niya ang baso gamit ang dalawang kamay habang nakapatong ito sa may lap niya. Aalis ka na ba ulit? Oo, may trabaho ako eh. Paano si Chichi? Iiwan mo ba sila ni Serafino sa loob? May CCTV naman sila, kaya namamonitor ko pa rin sila. Kahit nasa work ako. Ganon ba? Napatango siya habang ang binata hinarap ang mga matatanda. Siya nga po pala, baka dumating si Vitil. Pwede ko po bang iwan sa inyong susi? Kailangan ko na po kasing bumalik sa trabaho ko. Oo naman, iho. Walang problema sa amin yon. Tinanggap ni Aling Susana ang susi. Nagpasalamat naman si Ate Kus at nagpaalam na aalis na. Nung nakababa na ang binata, tinitigan siya ng mga matatanda. Pero iha, alam mo, medyo duda pa rin ako sa sinabi mong baka bakla si Ate Kus. Mukhang sayo naman siya nagkakagusto. Naku, ganoon po talaga ang mga Becky nang. Masyado silang caring. Kaya nga po maraming mga babae ang nafo-fall sa kanila. Matapos ang usapan, bumalik na rin siya sa kanyang apartment para magpahinga. Day off niya ngayon, kaya ang ginawa niya ay natulog lang buong maghapon. Gabi na noong lumabas siyang muli, naisip niyang tumambay sa may terrace dahil malamig ang hangin doon. So, kailan mo balak sabihin kina tita? Tanong ni Vital. Hindi inaasahan ng dalaga na naroon din pala sina Ate Kus at Vital. Seryoso silang nag-uusap. Sasabihin ko naman, hindi pa sa ngayon. Alam mo naman ang mga yun, di ba? Baka mamaya bigla na lang susugod dito. Of course, they are always excited to know about your relationship status. Naisip ni Lilet na siguro ay kinukumbinsi ni Vital si Ate Kus na ipaalam sa magulang nito ang tungkol sa kanilang relasyon. Oh, Lilet.
Nabiglang sabi ni Vitel nang nakita siya pagharap. Maging si Atticus, hinarap na rin siya. Kanina ka pa ba? Hindi naman, kakarating ko lang. Naistorbo ko ba kayo? Hindi, nagpapahangin lang kami rito. Nanigarilyo din ako. Ayaw kasi ni Atticus na may manigarilyo sa loob ng apartment niya. Sagot ni Vitel. Ikaw, magpapahangin ka rin ba? Oo, sana. Pero ayoko naman kayong maistorbo. Kaya babalik na lang ako. No, you can join us. Alok pa ni Vitel, kaya't nag-aalangan siyang tumango. Sabay sulyap kay Atticus na nanatili lang sa kanya ang tingin. Why are you here? Sa wakas ay tanong nito. Agad ni Lilith naisip na baka ay ayaw ni Atticus na nandito siya kasi malamang masisira niya ang moment nilang dalawa. Sasagot na sana siya pero muli niyang naitikom ang bibig nang magsalita pa ito. Magaling na ba ang ubo mo? Ha? Medyo. Oh, pero makati yung lalamunan ko. Saka sumakit din yung ulo ko dahil siguro sa sisipunin ako eh. Kung ganun, bakit lumabas ka pa? Malamig dito sa labas. Umambon din kanina. Lalo lang lalala yung ubo mo at sipon mo. Ayos lang yun. Medyo boring din kasi sa apartment ko kaya naisip kong lumabas muna. Pero kung ayaw mo naman na nandito ako, babalik na lang ako sa loob. Anong gamot ang iniinom mo? Sa halip ay tanong nito. Inignore pa niya ang huling sinabi ng dalaga. Yung binigay mo lang sa akin kaninang tanghali. Hindi na ako ulit uminom after nun. Natulog din kasi ako buong maghapon eh. Uminom ka ulit ng gamot mamaya. Si Vitel naman, na kanina pa nakikinig, ay napaubo na lamang, sabay pigil ng tawa. Pareho nilang tiningnan at hindi niya mawari ang ekspresyon nito sa kanila, kasi para bang nangaasar pa. Hindi ko naman alam na doktor ka na rin pala ng mga tao, Atticus. Umuubo kasi ako kanina, kaya binigyan niya ako ng gamot. Mabait talaga siyang kapitbahay. Mabilis namang paliwanag ni Lilith kasi ayaw na niyang kung ano ang isipin pa ni Vitel. Baka mamaya, pag silosan siya nito, mahirap na. Oo nga, pareho nga kayong mabuting kapitbahay. Bagay kayo. I mean kasi binibigyan mo rin siya ng pasalubong kapag galing kang trabaho. Kasi may naging atraso ako sa kanya kaya gusto kong bumawi. Oh, atraso lang ba? Nagdududa pa ring tanong ni Vitel. Nagpapanik na tuloy si Lilith kasi mukhang pinagseselosan na nga siya nito. Oo, yun lang naman. Really? Tumangutango ito, sabay tingin kay Atticus at ngumisi. Tiningnan din niya si Atticus at ang mga mata niya ay nangihingi na ng tulong. Stop asking her so many questions, Vitel. Sa wakas, nagsalita na rin si Atticus. Bahagya namang humalakhak si Vitel. Ito na nga Di na. Halika rito, Lily. Tingnan mo ang mga bituin. Lily? Kunot noong tanong ni Atticus kaya't natigil siya sa baghakbang palapit kay Vitel. Yes, Lily. Yun ang itatawag ko sa kanya from now on. For me kasi masyadong mahaba ang Lilith. Who gave you the right to call her that? Me, myself and I. Bakit? Saka wala namang problema kay Lily na itawag ko sa kanya yun, di ba? Right, Lily? Hindi na alam ni Lilith kung ano ang gagawin, kaya tumango na lamang siya. Lumawak ang ngisi ni Vitel habang si Atticus nagtagis ang panga. Pambihira naman talaga. Mukhang naglalaro na nga ng selosan ang dalawang ito at siya ang bait. The entire time, tinuturo sa kanya ni Vitel ang bituin sa kalangitan habang damang-daman niya ang masamang tingin sa kanila ni Atticus. Mukhang nasa bad side na naman tuloy siya ni Atticus dahil dito. Bakit? Nagtatakang tanong niya kay Atticus, bandang 10:00 na kasi noong kumatok ito sa pinto niya. Eto. Tiningnan niya ang binigay nitong gamot at lalong nagtaka. Gamot to sa ubo at sipon. Meron ding para sa sakit ng ulo. Para sa akin? Nabiglaman, tinanggap pa rin niya
ang binigay nito. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin itong babalik sa sariling apartment. Naupo si Lilith sa sofa at pinagmasdan ang binigay nitong gamot. Masyadong caring ang binata. Biruin mo, talagang nag-abala pa itong bigyan siya ng gamot kahit pa parang nag-away silang dalawa ni Vitail kanina. Lalo lamang tuloy siyang na-feel bad sa kinalat niyang chismis tungkol kay Atticus. Noon kasi, mabait naman talaga ito. Talaga po? Nakita niyo siyang may hinandang regalo para kay Vitail? Excited niyang tanong kay Aling Susie. Oo, tinatanong ko pa nga siya kung para kanino yon. At ang sabi niya ay para nga raw yun kay Vitail. Sabi ko naman sa'yo bading si Atticus. May relasyon silang dalawa ni Vitail. Lilith, alam niyo, simula pa lang amoy na amoy ko na yung kaba. Ay, guwapo pa naman sana si Atticus pero ayos lang yun. Guwapo rin naman si Vitail kaya bagay sila. Siguro nahihiya pa si Atticus na sabihin sa atin na meron silang relasyon. Lilith! Sabay mahina siyang kinurot ng ginang. Sa kanya tiningnan ang iningunguso nito at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang naroon na pala si Atticus. Nakahalukip-kip at taas ang kilay. Atticus, kanina ka pa ba riyan? Awkward na tanong ng isang matanda. Opo, Bago ito diretsyong tumingin kay Lilith. mag-usap tayo. Dumiretso na si Atticus sa apartment nito habang si Lilith tiningnan muna ang mga matatanda na tumango naman sa kanya bago alinlangang tumayo at sumunod kay Atticus. Hinayaan lang nitong bukas ang pinto para makapasok siya. Ngunit nang sandaling pumasok siya sa loob, bigla siya nitong kinabig. Sinandal sa pader, sabay sara ng pinto. Bago pa man siya makapag-react, inangkin na nito ang kaniyang labi. Nanlaki ang mga mata niya at hindi nagawang itulak ito palayo. Nang paghiwalayin nito ang kanilang labi, matalim itong tumitig ng diretsyo sa mga mata niya. Did I prove you wrong? Mukha pa ba akong bading sa'yo? Kinagat niya ang ibabang labi. Look, I'm not gay, Lilith. I am not against gay community. Pero hindi pa rin ako isa sa kanila. Nanatili siyang nakasandal sa pader. Dama niya ang lamig ng pader sa kanyang likuran. At dahil sa laging bukas ang aircon sa apartment nito, parang lalo lamang lumamig ang kanyang pakiramdam. Hindi naman siya nito magawang itulak palayo kasi pakiramdam niya na walan siya ng lakas dahil sa halik nito sa kanya kanina. Dumagdag pa ang sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na tila nagpalala sa panghihina ng kanyang katawan. Hindi mo boyfriend si Vitail? What? Vitail is my cousin. Talagang close lang kami dahil sabay kaming lumaki. Cousin? As in, pinsan? Oo, pinsan ko siya. Kaya hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ideya na meron kaming relasyon. Pero, akala ko may relasyon kayo, kaya inassume kong bading ka. Napailing si Atticus at lumayo na sa kanya. I told you before, kung may hinala ka, pwede mong diretsyong itanong sa akin. You don't need to jump into conclusions. So, hindi ka talaga bading? No, I'm not. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin dito. Bakit kailangan mo akong halikan? Para mapatunayan ko sa'yo na nagkakamali ka ng akala. Hindi mo naman ako kailangang halikan eh. Hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko lang sa'yo. I know you. Kailangan mo ng patunay. Muli na lamang niyang kinagat ang ibabang labi. Sa totoo lang, yun talaga ang first kiss niya. So, is this enough to prove you wrong? Dahan-dahan siyang tumango. Tuluyan na ring lumayo sa kanya si Atticus. Simula talaga ngayon, hindi na siya mag-a-assume ng mga bagay, lalo na kay Atticus. Laging ang mga maling nakakalap niya ay siya ring nagpapahamak sa kanya. At simula ngayon, talagang hindi na siya nagkakalat ng chismis.
Ang bilis ng chismis. Sinabi sa akin ni Ate Kus na inakala mo raw na meron kaming relasyon. Tumatawang tanong ni Vital. Nasa terasa sila ngayon. Naabutan siya nito kanina, kaya heto magkausap sila. Nahihiya niya itong tiningnan at tinanguan. Grabe. Sa dami ng pwede mong isipin tungkol sa amin, talagang yun pa. Sorry. Ayos lang yun. Nakakatawa nga eh. Akala ko kasi noon, ingat na ingat ka para hindi magselos sa atin si Ate Gus. Turns out, dahil pala sa akala mo may namamagitan sa amin. Para magselos si Ate Kus. Oo, Tumango pa si Vital at bahagyang tumawa nang makita ang curious niyang ekspresyon. teka, don't tell me, hindi mo pa alam. Alam mang alin? That asshole, di pa rin pala talaga siya umaamin. Umaamin? Pero bago pa man makasagot si Vital, narinig na nila ang malalim at nagbabantang tinig ni Ate Kus na tinatawag ito. Why, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Mamaya na. Saka hindi ba ako pwedeng matulog dyan sa apartment mo? No, kaya umuwi ka na. Pero nag-uusap pa kami ni Lily. At dahil nanatiling madilim ang ekspresyon ni Ate Kus, wala nang choice si Vital kundi magpaalam. Paano ba yan, Lily? I need to go na. Bibisita na lang ulit ako bukas ha. Ingat ka. Nginitian naman ito ng dalaga. Tumaas ang sulok ng labi ni Vital, sabay suliyap kay Ate Kus, na ngayon ay hindi na madrawing ang ekspresyon. Napaka maalalahanin mo, no? Ang saya mo sigurong maging kapitbahay. Ganun lang talaga kami rito. Para na rin kasi naming pamilya ang mga kapitbahay namin. What if kunin ko na rin kaya yung bakanting unit na andyan para maging magkapitbahay na rin tayo? Vital. May pagbabanta sa tono ng boses na pagputol ni Ate Kus sa sasabihin nito. Muli namang humalakhak si Vital. Oo siya, sige na. Mauna na ako sa inyo ah. Tinapik pa nito ang balikat ni Ate Kus bago tuluyang nilampasan. Noong silang dalawa na lamang ni Ate Kus, naiilang niya itong tiningnan. Simula noong first kiss nila, lalo lamang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya rin magawang tingnan ito ng diretsyo dahil pakiramdam niya nasusunog ang kanyang pisngi. What's wrong? Kunot noong tanong nito. Wala naman, bakit? Hindi pa rin niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Then why do you look so shy? Shy? Di ah. Na-amaze lang talaga ako sa paligid. Like, this is not normal? Anong ginagawa mo dito sa labas? Am I not allowed here? Naistorbo ko ba kayo ni Vital? Hindi naman. Pauwi na rin naman talaga siya bago ka pa dumating. Saka wala naman kaming gaanong pinag-uusapan. Sa totoo lang, pagdating kay Ate Kus, palagi siyang detalyado magpaliwanag kahit na hindi naman nito hinihiling. Hindi rin niya mawari kung bakit. Pumasok na tayo. Madilim na rito. Malamig na rin ang hangin. Sinundan niya si Ate Kus na sadyang mabagal ang lakad para makakip up siya. Kanina, noong nag-uusap sila ni Vital, marami itong sinabi sa kanya. Mga salitang tila ba may iba pang kahulugan. Iniisip niya ang lahat ng iyon. Dahil nga abala ang kanyang isipan sa pag-iisip, hindi niya napansin ang paghinto ni Ate Kus, dahilan kaya bumangga siya sa likuran nito. Sorry. Mabilis niyang sabi pagharap nito. Hindi ko napansing tumigil ka. Ilang segundo lamang kumunot ang noo nito. Are you hungry? Hindi siya nakasagot. Napakurap lang siya rito. Let's go to 7-Eleven. Tara. Mula noon, naging madalas na ang paglabas nila ni Ate Kus. 7-Eleven ang madalas nilang tambayan. Naging malapit na rin kay Lilet ang mga alaga ni Ate Kus, na pag nakikita siya ng alaga nitong si Chichi, hindi na ito tumatahol, sa halip palagi nang kumakawag ng buntot at tumatakbo palapit sa kanya.
Kapag umuuwi rin siya mula sa trabaho, nagdadala rin siya ng pasalubong para sa dalawa niyang alaga. Chicken ang pinakapaborito ni Serafino. Aalis kayo? Nagtatakang tanong niya nang makasalubong niya sa hagdan si Ate Kus kasama ang alaga nitong aso. Dadalhin ko si Chichi sa klinik para mas masuri ko siya ng maayos. Sumusuko na naman kasi siya. Napansin ni Ate Kus ang pag-aalala niya para kay Chichi, kaya nag-offer itong sumama sa kanya. Kaya agad siyang sumunod dito. Kinakausap din niya si Chichi habang nasa loob sila ng sasakyan patungong klinik. Iyon ang unang beses na nakarating siya sa pinagtatrabahuan ni Ate Kus at hindi niya maiwasan ang mamangha. Ang akalaing ganito pala ang lalaki. Ma'am, ipinabibigay po ni Doc. Magalang na saad ng isang nurse na nagbigay ng orange juice habang nakaupo siya sa waiting area. Salamat. Paborito niyo raw po yan, sabi ni Doc. Oo. Nako, mukhang kabisado ka ni Doc, ma'am. Ikaw po ba ang girlfriend niya? Bago pa man siya makainom, napaubo siya. Girlfriend? Hindi. Magkapit-bahay lang kami. Oh, talaga po? Pero nag-aalala lang ako para kay Chichi kaya ako sumama. Para bang hindi pa rin makapaniwala ang nurse. At dahil wala naman itong ginagawa, naupo na lang din siya sa may tabi niya para masamahan siya. Dama ni Lilet ang kakaibang tingin sa kanya ng ibang mga staff doon. Naririnig din niya ang kanilang mga bulong-bulungan, kaya hindi niya maiwasan ang magtaka. Bakit parang ang sama naman ng tingin sa akin ng mga kasama mo sa trabaho? Palihim niyang tanong sa nurse. Huwag mo na po silang pansinin. Ganyan talaga yung ugali ng mga yan. Nangangarap kasi ang iba na mapansin ni Doc. Ngayon na may dinala na dito si Doc, ayan, ipinapakita nila ang tunay nilang ugali. Sandali siyang napalingon sa front desk. May 3 babaeng nurse ang naroon. Nag-uusap na narinig naman niya. May tumawag nga sa kanyang gold digger. Then titingin sa kanyang direksyon, sabay iirap. Sikat pala siya sa mga katrabaho niyo? Opo, maraming ang nangangarap sa kanya. Kasi gwapo, mayaman at matalino pa. May malasakit din sa mga hayop. Kaya nga pinatayo niya itong klinik na to. Sa kanya tong klinik na to? Opo ma'am, hindi niyo po ba alam? Oo, ngayon ko lang nalaman. Kung ganun, hindi niyo pa rin po ba alam ang background ni Doc? Hindi. Bakit? Alam niyo po bang nagmula siya sa pamilyang scientist? Muli siyang umiling at lalo namang hindi makapaniwala ang titig nito sa kanya. Akmang magpapaliwanag na ang nurse ngunit may mga dumating, 2 may katandaan na. Ang matandang lalaki ay may malaking pagkakahawig kay Ate Kus, habang ang ginang naman sa tabi nito, sa kabila ng edad, bakas pa rin ang kagandahan. Anong meron? Nagtataka niyang tanong sa nurse at napatayo rin bigla dahil bigla itong tumayo. Sila po ang mga magulang ni Doc. Marahil may nagsabi kay Ate Kus na dumating ang magulang nito kaya agad nang lumabas ang binata. Pero ang atensyon ng mga magulang niya ay wala sa kanya kundi nasa dalaga na kay Lilet. Oh my gosh! Is she the one? Hiyaw ng ina ni Ate Kus at agad lumapit kay Lilet na hindi na nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Oh, she's gorgeous! Tumigil ito sa tapat niya at hinawakan ang kanyang kamay. Lalo namang natigilan si Lilet at hindi malaman kung ano ang dapat na maging reaksyon. How are you, Iha? Masaya akong sa wakas ay nakita ka na namin. Sinulyapan niya si Ate Kus na lumapit na rin sa kanila. Ayos lang po ako. You're so pretty! Nahihiya siyang ngumiti. Tumayo naman si Ate Kus sa kanyang tabi. Mom, Dad, bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin na darating kayo? Of course! Dahil alam namin na kapag sinabi namin sa'yo, ay hindi na namin kayo maaabutan.
Bahagya nitong inirapan ang anak. Pero noong muling bumaling ang tingin kay Lilet, agad nang umiti ng malambing. So siya na ba yun? Tiningala niya si Ate Kus dahil hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng ina nito. Tumango naman ang binata sa mga magulang, kaya ang dalawa parehong nagniningning ang mga mata. Gosh, I'm so happy! Nakilala ka na rin namin at last! Parehong nagpakilala kay Lilet ang magulang ni Ate Kus. Parehong sobrang babait sa kanya. Ayon pa nga sa kanila, pwedeng-pwede raw siyang bumisita sa bahay ng mga ito at kinumbinsi din nila si Ate Kus na ipasyal siya roon paminsan. Matapos niyang makilala ang magulang ni Ate Kus at matapos din ang kaunting info na sinabi sa kanya ng nurse kanina, hindi niya maiwasang ma-curious kay Ate Kus. Nalaman niya mula mismo kay Vitil ang mga impormasyon na gusto niyang malaman. Pareho pala sila ni Ate Kus na nagmula sa pamilyang scientist. Si Ate Kus lang daw ang nag-iba ng landas na tinahak at piniling maging isang veterinarian. Pribado ang buhay ni Ate Kus, walang kahit anong information online, pero pinaka-maimpluwensya. Kaya naman pala ganoon na lang ang reaksyon ng mga staffs ng klinik nang makitang malapit siya kay Ate Kus. Normal lang naman siguro ang reaksyon na yon kasi syempre dahil mahirap lamang siya at ang unang-una talaga nilang iisipin, pera lamang ang habol niya rito. Alam niya kung gaano kakomplikado ang buhay ng mga mayayaman at para sa isang katulad niya na isang kahig at isang tukalang, mahirap ma-involve sa kanilang mundo. Hindi niya kakayanin, lalo na kung wala naman siyang mapapala o wala naman siyang magiging kakampi. Oh, Lilet, mukhang wala na kaming naririnig yatang mga chismis mula sa iyo ah. Natatawang saad ni Aling Susi habang magkakausap sila ngayon sa labas ng kani-kanilang apartment. Paano? Silang dalawa na ni Ate Kus ang laging magkasama. Wala na siyang oras para kumalap ng chismis. Silang dalawa na nga ngayon ang chinichismis na meron daw silang relasyon. Pero tingin ko naman ay meron. Sabi ko naman sa inyo noon na bagay silang dalawa at nahuhulaan ko balang araw ay magkakahulugan sila ng loob. Wala po kaming relasyon. Magkapitbahay lang po kami. At hindi rin po kami laging magkasama. Sadyang naging busy lang ako sa trabaho, kaya hindi ako masyadong nakakalabas para makipagkwentuhan. Bakit parang ang defensive naman ng tono ng boses mo? Ano bang problema? Kanina pa malalim ang iniisip mo. Meron bang hindi magandang nangyari sa trabaho? May tanong lang po sana ako. Paano kung nalaman niyo na yung taong naging malapit sa inyo ay mula pala sa isang napaka-maimpluwensyang pamilya na ang estado ng buhay niyo ay napakalayo ng agwat. Kumbaga, langit siya, lupa ka lang, at ang simpleng paglapit mo lang sa kanya, nagiging dahilan na para maging masama ka sa paningin ng iba. Pakiramdam mo rin, hindi nararapat na magstay ka sa tabi nila kasi para ka lang putik sa isang napakalinis at maputing carpet. Ano po ang dapat niyong gawin? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang mga sagot, lalo na ang advice ni Aling Susana na umiwas na lamang kasi kung ngayon pa lamang nagiging magulo na at ang tingin na sayo ng iba ay masama, ano pa kaya kapag nagtagal na? Sabi nila ay meron daw talagang distansya para sa mayaman at mahihirap at ang distansyang iyon ay hindi dapat tinatawid. Ate Kus? Gulat niyang sabi nang makita ang binata sa hagdan habang paakyat siya. Mukhang may hinihintay talaga itong dumating at siya yun. Mag-uusap tayo. Ha? Kanina mo pa ba ako ay hinihintay? At gusto rin kitang makausap. Sobrang seryoso ng itsura nito na wala siyang ibang choice kundi ang tumango at sumunod na lang dito. Nag-usap sila sa may terrace kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Anong pag-uusapan natin?
Why are you avoiding me? Ha? Hindi kita iniiwasan. Hindi ako manhid para hindi ko maramdaman ang pag-iwas mo sa akin. Kahit sila Aling Susi, pansin ang pag-iwas mo sa akin. Umiling naman si Lilith kahit hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Hindi talaga kita iniiwasan. Naging busy lang ako sa trabaho. Pero nanatili lamang ang tingin nito sa kanya. Nagaantay ng tapat niyang sagot. Is it about the kiss? Nagalit ka ba sa ginawa kong yun? I'm sorry. Nadala lang ako nun. Pero alam kong mali yung ginawa ko. Hindi ako galit dahil doon. Ilang beses ka nang nag-sorry dahil doon. At paulit-ulit ko ring sinasabi sa'yo na ayos lang. Saka kung nagalit man ako sa ginawa mong yun, noon pa dapat kita iniwasan, di ba? Pero hindi. Makikita sa mga mata ni Ate Kus na talagang wala itong alam sa rason niya at desperado rin itong malaman kung ano para maayos. Kung may mali akong nagawa, can you tell me? Para maitama ko. Para malinawan tayong pareho. Naguguluhan niya itong tiningnan. Bakit ba hindi ka mapakali sa pag-iwas ko sa'yo? Dahil ayokong iniiwasan mo ako. I've come this far. And I don't want all of this to end for nothing. I searched for you. Inalam ko ang lahat tungkol sa'yo. I even moved into this apartment building just to be closer to you. I don't want everything to go to waste. Natameme siya dahil doon. Ano? Huminga ito ng malalim bago umamin. None of this is an accident. Hindi aksidenteng naging kapitbahay mo ako. Dahil sinadya ko yun para mapalapit sa'yo. Siya naman ang gulong-gulo ngayon at gustong malinawan. Anong ibig mong sabihin? Matagal mo na ba akong kilala? Hindi pa ganun katagal. Pero I have known you before pa ako lumipat dito. Isa ako sa mga naging guest sa hotel na pinagtatrabahuan mo. Isang beses mo na akong tinulungan at hindi ka na nawala sa isipan ko. That's why I've searched for you. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Halos matulala na lamang siya kay Ate Kus. Kaya wala akong balak hayaan na hindi mo ako pansinin dahil pinaghirapan kong mapalapit sa'yo. At wala din akong balak na malayo pa sa'yo. So please, tell me, what did I do wrong, Lilith? Mariin siyang lumunok. Bigla siyang nakaramdam ng guilt kasi kung tutuusin, mababaw lamang naman ang dahilan ng biglaan niyang pag-iwas. Pero ganito pala ang epekto nito kay Ate Kus. Wala kang maling ginawa. Natakot lang ako. Natakot? Saan? Nalaman ko na ang lahat tungkol sa'yo. Ang background mo. Nakita ko kung gaano kalaki ang agwat ng estado ng buhay nating dalawa. Alam ko na kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kung mananatili akong malapit sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi dahil bahagyang nanginig ang kanyang tinig. Aware ako kung gaano kalayo ang agwat natin, Ate Kus. Hinawakan na ng binata ang mga kamay niya at puno ng sincerity na tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. I don't care about the gap, Lilith. Yes, I won't deny the fact that my family has the influence. Pero hindi ko nakikitang hadlang ang mga agwat ng estado natin sa buhay. Gusto kita at wala akong pakialam sa iba. Gusto mo ko? Yes, at alam ng pamilya ko kung gaano kita kagusto. And none of them are against it. So please, don't let other people's judgment affect you. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Let me prove to you how much I like you and that nothing could ever change the way I feel about you. Hindi niya malaman kung ano ang angkop na salita ang dapat niyang isagot dito. Halos hindi niya maproseso na all this time gusto pala siya nito at aware din ang buo nitong pamilya, kahit si Vitail at higit sa lahat ang mga magulang nito. Kaya naman pala ganoon na lang ka-excited ang mga ito na makita siya dahil matagal na pala nilang alam ang tungkol sa kanya.
pumayag siyang manligaw sa kanya si Atticus. Hinayaan niyang patunayan ito na seryoso ito sa kanya at hindi nito hahayaan na may kahit anong makasira sa nararamdaman nito sa kanya. Masaya kaming malamang nililigawan ka na ng anak namin, Iha. Masayang saad ng ina ni Atticus habang sila ay nasa 5-star restaurant. Inanyayahan kasi siya ng mga ito na mag-dinner at hindi naman siya tumanggi. Alam mo bang gustong-gusto kanyang anak namin, Iha? Noong sabihin niya sa amin na gusto niyang mag-apartment para lang mapalapit sa'yo, ay doon din namin napatunayan kung gaano ka kahalaga sa kanya at kung gaano nakalalim ang nararamdaman niya para sa'yo. Nahihiya siyang ngumiti at sumuliyap kay Atticus na hinayaan lang ang mga magulang na ibunyag ang lahat. Masaya rin po akong tanggap niyo ako para sa kanya. Oo naman, kung sino ang mahal ng anak namin ay mamahalin na rin namin na parang tunay naming anak. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Kung ikakasal man kayo bukas, ay kami pa ang pinakamagiging masaya. Hindi siya nabigo kay Atticus dahil kahit maging ang pamilya nito, pinaramdam sa kanya na hindi mahalaga ang estado ng buhay. At sa huli, matapos nga ang mahigit 2 buwan na panliligaw nito sa kanya, ibinigay na rin niya dito ang matamis niyang oo. I feel very lucky to be your boyfriend. Malambing na saad ni Atticus habang nakayakap mula sa likuran ng dalaga. Nasa apartment niya sila ngayon at abala siyang nagluluto. Sadyang klingi itong si Atticus na kahit habang siya ay nagluluto, ayaw malayo sa kanya. Maswerte rin naman ako sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo. Maganda na, matalino, magaling pang magluto. Pinatakan nito ng halik ang expose niyang balat. Bakit walang mabait? Hindi ba ako mabait dahil chinismis kita noon? Of course, ikaw ang pinakamabait. Ipinatong nito ang babas sa balikat niya at tumingin sa mukha niya. But no more chismis, okay? Hindi na, natuto na ako sa'yo. Mag-focus na lang ako sa'yo kaysa sa mga makipag-chismis pa sa paligid. Bahagya rin itong natawa pero ang mga mata niya puno ng paghanga habang nakatingin sa kanya. But you know what, baby? May mga naririnig pa akong mga chismis sa labas. So ikaw na ngayon ang chismoso sa ating dalawa? Narinig ko lang. Hindi kasi ako nakisali. Tayo kasi yung paksa eh. Ano? Chinichismis na naman tayo? Pero pinagtatanggol naman tayo nila Aling Susana. You know, they can't tolerate kapag tayo na ang pinag-uusapan nila. Tinigil niya ang paghahalo sa niluluto. Ano bang sinasabi nila tungkol sa atin? Hindi naman masama but rather something I always dream of. Na? Sabi nila buntis ka raw, kaya bihira ka nilang makita. Di naman ako buntis Sadyang night shift lang ako sa trabaho. Yes. Pero may kakaibang kislap sa mga mata nito. Paano kung totohanin na lang natin para hindi mo na kailangan magtrabaho? Gusto ko nandito ka lang.